biyaya ng Diyos, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Na kay Kristo Jesus lamang, mga kaibigan. Ang sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang sabi ng Bible, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ang sabi ng Bible, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sapagkat kung hindi mo alam ang Ebanghelyo, ang sabi ng Bible, ikaw ay lost. Ikaw ay nawawala. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Mga kaibigan, ito na ang oras. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na araw. Ang kaligtasan ay ngayong araw dahil ang kamatayan ay wala pong pinipili. Bata, matanda, kahit sino. Kahit maganda ang kalusugan, anong oras ang kamatayan ay darating. Ang sabi ng Bible, and it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Pagkatapos po, ito ay ang paghukom, ang sabi ng Bible, mga kaibigan. Ngayon po ang araw po ng kaligtasan. Kaya po ang Panginoong Kristo binayaran na po ang inyong mga kasalanan, ang aking mga kasalanan sa cross ng Calvary 2,000 years ago na ang nakakaraan. Ang requirements lamang upang ikaw ay maligtas, sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 1 verse 13, in whom he also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that he believed, he was sealed with the Holy Spirit of promise. Pinabayaran natin ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan, mga kaibigan. At kung hindi mo paniniwalaan na bayad na ang iyong kasalanan, ikaw mismo ang magbabayad sa impyerno. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sapagkat ang Panginoon ay nagliligtas at patuloy na magliligtas hanggang hindi pa dumarating ang kanyang pagbabalik. Hindi pa dumarating ang rapture na tinatawag. Ngayon ang oras upang paniwalaan mo na sapat na ang kanyang ginawa sa cross ng Calvary. Sapat na ang kanyang ginawa. Ang sabi ng Bible, nandito sa aming sabi niya sa aming banner, 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to save sinners. Christ Jesus came into the world to save sinners. I am a sinner and you are a sinner. Ang sabi ng Bible, si Kristo ay dumating dito sa lupa para tayo at sa akin. Siya lamang ang tagapamagitan ng sabi ng Bible, sabi ng Bible, there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Hindi po ang sino mang makapaglalapit sa inyo, walang sino mang makapaglalapit sa inyo, magiging tagapamagitan kundi ang Panginoong Kristo. Sapagkat ang sabi ng Bible, si Kristo ay namatay para sa lahat. Mga kaibigan, si Kristo ay namatay dahil sa inyong mga kasalanan, dahil sa aking mga kasalanan. Bakit ito patuloy na inuulit-ulit ito? Dahil ito ang kaligtasan, ito ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay kung paano si Kristo ay namatay dahil sa iyong mga kasalanan. Siya ay inilibing at sa ikatlong araw, siya nabuhay na muli. Paniwalaan niyo po sana mga kaibigan, dahil ito ay nagbibigay ng assurance. Sabi nga ng Ephesians 1:13, after that he believed, he was sealed with the Holy Spirit of promise. Marami po
pong salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay naiintindihan po ninyo ang Ebanghelyo. Nasa sa inyo po ang desisyon kung inyo pong i-reject o inyo pong tagapin at paniwalaan ang ginawa ni Kristo sa cross ng Calvary. Salamat po ng marami. Kaibigan.